Isipin mo ang isang maliit na bansa sa Southeast Asia. Binubuo ng higit 7,000 isla, madalas binabagyo at hindi kilala bilang powerhouse sa sports. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, paulit-ulit na pinatunayan ng mga Pilipinong atleta na ang laki ng puso, tapang at determination ay mas mahalaga kaysa sa laki ng bansa. Sa tuwing may Pilipinong umaakyat sa ring, humahawak ng barbell, tumatalon sa ere, o humahampas ng bola, hindi lang siya lumalaban para sa sarili. Dala niya ang buong sambayanang Pilipino. Ito ang kwento ng 10 atletang hindi lamang nanalo, kundi nagbigay ng kasikatan, karangalan at pagkakakilanlan sa Pilipinas sa mata ng buong mundo. Bago tayo magsimula, i-like at mag-subscribe. Salamat at enjoy! Tuwing binabanggit ang salitang Pilipinong atleta, halos automatic na pumapasok sa isip ng mundo ang isang pangalan, Manny Pacquiao. Isang lalaking nagmula sa kahirapan ng General Santos City, natutulog sa kalsada at minsang walang makain. Bata pa lang siya, ramdam na niya ang bigat ng buhay. Hindi siya pinalad sa formal na edukasyon, ngunit sa murang edad, natutunan na niya ang pinakamahalagang aral, ang hindi sumuko. Sa boxing gym, doon niya ibinuhos ang lahat ng galit, pangarap at pag-asa. Hindi nagtagal, napansin ang kanyang kakaibang bilis, lakas at puso sa laban. Nang makarating siya sa international stage, hindi siya kinilala bilang paborito. Maliit, payat at galing sa bansang hindi sikat sa boxing. Ngunit isa-isa niyang pinatahimik ang mga kritiko. Hanggang sa makamit niya ang isang record na tila imposible, maging world champion sa 8 magkaibang weight division. Walang ibang nakagawa nito. Sa tuwing may laban si Pacquiao, humihinto ang oras sa Pilipinas. Walang traffic, tahimik ang mga kalsada at iisa ang tibok ng puso ng bansa. Dahil sa kanya, nakilala ang Pilipino bilang mandirigma, hindi lang sa boxing, kundi sa buhay. Habang ang mundo ay sanay nang makita ang Pilipinas sa boxing ring, dumating ang isang sandali na tuluyang nagbago sa kasaysayan ng bansa. Ang pag-angat ni Hidilyn Diaz sa Olympic stage, taong 2021 Tokyo Olympics. Halos isang siglo nang umaasang makatikim ng Olympic gold ang Pilipinas. Marami na ang sumubok, marami na ang nabigo. Si Hidilyn, isang simpleng babae mula sa Zamboanga, ay ilang beses nang muntik sumuko. Kulang sa suporta, kulang sa pasilidad, at minsan pa nga ay nakaranas ng matinding pambabatikos. Ngunit sa huling buhat niya ang bigat ng buong bansa at nang tuluyang maitaas ang barbell, kasabay nito ang pagtaas ng bandila ng Pilipinas sa pinakamataas na pwesto. Luha, sigaw at hindi mapigilang emosyon ang bumalot sa buong bansa. Hindi lang siya nanalo ng gold medal, ibinalik niya ang paniniwala ng mga Pilipino sa sarili nilang kakayahan. Kung lakas at determinasyon ang usapan, hindi maaaring hindi banggitin si Efren Bata Reyes. Sa larangan ng billiards, siya ang itinuturing na henyo. Walang engranding simula ang kanyang kwento. Nagsimula siya bilang isang batang tumutulong sa billiard hall, nakikipaglaro para lamang may maipangtustos sa araw-araw. Ngunit kakaiba ang kanyang mata. Parang nakikita niya ang mga anggulong hindi nakikita ng iba. Sa international tournaments, madalas hindi alam ng mga kalaban kung sino siya. Ngunit pagdating sa mesa, doon lumalabas ang mahika. Mga tira na tila imposible, nagiging posible sa kanyang mga kamay. Dahil kay Efren, kinilala ang Pilipinas bilang sentro ng World Billiards. Hanggang ngayon, siya ay hinahangaan, ginagalang at tinatawag na The Magician. Isa pang alamat na nagbigay ng karangalan sa bansa ay si Paeng Nepomuceno. Sa bowling, isang sport na nangangailangan ng konsentrasyon, consistency at mental strength, halos dekada-dekada siyang namayagpag. Habang ang iba ay saglit lang ang kasikatan, si Paeng ay tumagal. Nagwagi ng higit 40 international titles at pumasok pa sa Guinness World Records. Sa bawat paghampas ng bola, dala niya ang disiplina at dedikasyon ng isang Pilipino. Tahimik man ang bowling kumpara sa boxing, ang impact ni Paeng sa international sports community ay napakalaki. Sa modernong panahon, isa sa pinakamatingkad na simbolo ng bagong henerasyon ng atleta ay si Carlos Yulo.
Isang maliit na lalaki na kayang talunin ang mas malalaki at mas matatangkad na gymnast sa mundo. Sa bawat talon at ikot, hindi lang galing ang ipinapakita niya, kundi tapang at precision. Nang maging world harian ng malalaking bansa, ang sagot, walang imposible sa pusong Pilipino. Sa boxing ring pa rin, isa pang pangalang gumuhit ng marka sa mundo ay si Nonito Donaire. Hindi siya kasing ingay ni Pacquiao, ngunit ang respeto na ibinigay sa kanya ng boxing community ay napakalalim. Kilala sa malinis na laban, lakas ng suntok, at pagiging tunay na sportsman, ilang beses siyang naging world champion. Kahit sa edad na inaakalang tapos na ang karera, nagawa pa rin niyang makipagsabayan sa mas batang kalaban. Siya ang patunay na ang disiplina at profesionalismo ay kasing halaga ng talento. Sa larangan naman ng golf, isang sport na madalas inuugnay sa elite at mayayaman, pumasok si Yuka Saso at binago ang pananaw ng mundo. Sa murang edad, nagwagi siya sa US Women's Open, isa sa pinakamalaking torneo sa golf. Tahimik ang kanyang personalidad, ngunit malakas ang kanyang impact. Dahil sa kanya, napalingon ang mundo sa Pilipinas bilang isang bansang may potensyal sa world-class golf. Sa athletics, isang larangang bihirang marinig ang Pilipinas, sumikat si EJ Obiena. Sa pole vault, nakipagsabayan siya sa mga higante ng Europe at Amerika. Sa bawat pagtalon, sinisira niya ang mga record at inaangat ang pangalan ng bansa. Hindi madali ang kanyang dinaanan, kontrobersya, kakulangan ng suporta at matinding pressure. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang lumaban at patunayan ang sarili. Ngayon, isa siya sa pinakamahusay sa mundo sa kanyang disiplina. Kung babalikan ang kasaysayan, bago pa man sumikat si Pacquiao, may nauna nang nagbukas ng pinto, si Pancho Villa. Noong dekada 1920, nang halos hindi kilala ang Pilipinas sa global sports, naging world flyweight champion siya. Sa panahong iyon, ang kanyang tagumpay ay simbolo ng pag-asa at kakayahan ng Pilipino. Siya ang unang nagpakilala sa mundo na may mga Pilipinong kayang maging kampeon. At sa modernong panahon ng social media at mainstream sports, hindi maaaring kalimutan si Alisa Valdez. Sa volleyball, isa siyang icon. Hindi lang dahil sa galing sa court, kundi dahil sa impluensya niya sa kabataan. Dahil sa kanya, sumabog ang kasikatan ng women's volleyball sa Pilipinas. Mga batang babae ang nangarap maging atleta dahil nakita nila ang sarili nila kay Alisa, isang simpleng Pilipina na umabot sa rurok ng tagumpay. Ang mga atletang ito ay may iba't ibang kwento, iba't ibang pinanggalingan at iba't ibang larangan. Ngunit iisa ang mensahe, ang pagiging Pilipino ay hindi hadlang sa pagiging world class. Sa bawat medalya, titulo at record, binago nila ang imahe ng Pilipinas. Hindi na lang tayo bansa ng OFWs at natural disasters. Tayo ay bansa ng mga mandirigma, kampeyon at inspirasyon. Sa tuwing maririnig ang lupang hinirang sa international stage, hindi lang ito musika. Ito ay paalala na kahit gaano kaliit ang bansa, kayang tumindig sa gitna ng mundo. Ang mga atletang ito ay hindi lang bayani ng sports. Sila ay salamin ng pangarap ng bawat Pilipino. Pangarap na kahit mahirap ang simula, may pag-asa sa dulo. Pangarap na kahit hindi ka paborito, hindi ka susuko. Pangarap na kahit ilang beses kang bumagsak, babangon ka. At habang patuloy na may mga batang nangangarap sa mga kalsada, court, gym at bukid ng Pilipinas, ang mga kwentong ito ang magsisilbing gabay. Dahil kung nagawa nila, posible rin sa susunod na henerasyon. Ito ang tunay na pamana ng 10 atletang nagbigay ng kasikatan at karangalan sa bansang Pilipinas.